Bago ang paglalabas ng arrest warrant, iniraffle ng Sandigan Bayan sa iba't ibang dibisyon nito ang mga kasong inihain laban kay dating Senador Bong Revilla at ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kaugnay ito sa mahigit 70 milyong pisong ghost flood control project sa bayan ng Pandi. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi nag-aksaya ng oras ang Sandigan Bayan. Matapos ihain ng ombudsman ang kasong graft at malversation noong Biyernes laban kay dating Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, kabilang si Bryce Hernandez. Isinagawa agad ang raffle kaninang umaga. Kaugnay ito ng mahigit 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa Sandigan Bayan 3rd Division, napunta ang non-bailable na kasong malversation through falsification by public documents. Ito rin ang dibisyong humawak ng plunder case laban kay yumaong Senador Juan Ponce Enrile. Ang chairman nito ngayon ay si Justice Carl Miranda. 4th Division naman ang hahawak ng kasong graft at ang chairman ng dibisyon ay si Justice Michael Frederick Musngi. Nang isampa ng ombudsman ng kaso, hiniling rin ito sa Sandigan Bayan ang pag-issue ng warrant of arrest laban kay Revilla at ibang mga akusado. Sumalang naman ang hepe ng Legal Division ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagpapatuloy ng bail hearing ng mga akusadong dating DPWH Mimaropa kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kapwa-akusado sa kasong ito si dating Congressman Zaldico na nananatiling at large o hinahanap pa. Sa cross-examination ni Attorney Rufino Samuel Mantos, inamin niyang walang inisyong subpoena ang ICI para humarap sa kanilang investigasyon ang mga akusado. Ang punto ng mga abogado ng mga akusado, hindi sila nabigyan ng pagkakataong depensahan ang sarili bago i-transmit ng ICI ang reklamo sa ombudsman. Bukas naman inaasahang iharap ng prosekusyon si DPWH Secretary Vince Dizon bilang kanilang testigo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.